Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. So, meron tayong pag-uusapan, no? Ah, unahin muna natin itong topic na to. Nadaanan ko na itong post na to before eh. Yung ito, yung ah, may nagpapapasa ng cute picture daw ng anak na nakasmile. Tapos bibigyan daw ng 2,000 na pang Jollibee. Uso yang ngayon eh, no? Yung mga ganitong uri ng content kasi madali itong content na ganito eh. Lalo na pag may pera ka. Yung halimbawa may budget ka, no? May dala-dala ka 50,000 halimbawa. Budget mo yun para sa content mo. Yung alam mo yung kadalasan nakikita ko mag-fist bump eh. Tapos bibigyan mo ng 1,000 or 500 pesos. 'Di ba? At maraming syempre ang Pilipinas mahirap na bansa eh. Maraming maaakit sa mga ganong uri ng content hanggang sa ifa-follow na sila, magkakaroon na ng ano yan ng traction sa social media. Uulan na yung comment section niya, lalaki na yung engagement. Marami na magko-comment ng GCash. Pambigas lang po, pang ano. Kasi ano to eh, sa lahat ng content no, yan ang pinakamadali. Yung mamigay ng pera. Kahit nga si ano, si Merck, I don't know if it's legit ano, yung kanyang ano page sa FB. Puro gano'n na lang yung content eh. Yung bayaran ko na ang utang mo. Ganon. Comment lang ng o mag-heart lang sa post ko. Si Wamos din ganyan. Minsan namimigay ng tablet or ano. Kasi madali nga kasing ano yan, madaling content yan. Now, nadaanan ko na ito before, yung bring me cute picture ng anak nyo na nakasmile. 2,000 pang Jollibee niya ulit. Sabi dito, no, that 2,000 giveaway for your child's smiling photo isn't as harmless as it looks. Akala kasi nung iba, ako nung unang tiningnan ko, no, nung unang tiningnan ko, inignore ko, parang hindi naman ako nakakita ng masama. Sa unang tingin, mukha namang inosente lang yan. Yung parang gusto niya lang siguro mamigay, no? Para siguro pambao ng bata. 'Di ba? Pero nung nabasa ko itong post na to, galawang PDF to eh. PDF file. 'Di ba? Sabi post asking parents to comment with cute photos of their kids for a cash prize have been resurfacing on social media. And some parents even added their child's full name. Oo, pati full name nilalagay. Yung school, nag-aaral ang anak ko sa ganito. Si anak ko na si Juan de la Cruz. Tapos may contact number pa nga yung iba eh. Diba? The National Privacy Commission has repeatedly warned that publicly shared photos of children can be copied and misused. Ito yung problema. May nangyari ng ganito. Anak yata siya ng vlogger din eh. Tapos yung picture ng anak niya, inedit yata, tapos sinold sa mga ano pedophile, di ko nasabi ko tuloy. Sinold sa PDF file sa ibang bansa yung picture. Hindi, sabihin na natin ano, sometimes no, malay mo inosente naman talaga yung post. 'Di ba? Huwag naman natin pag-isipan ng masama. Yung nag-post, malay mo totoo naman yung hangarin niya na ano na makatulong. Yung parang wala lang ano dahil siguro gusto niya makatulong dahil siya nung bata siya, hirap siya. Ngayon gusto niyang makita ng mga bata na matutulungan. Pwede naman. Ang problema, siya, pwede namang mabuti siya. Paano yung mga ibang tao na nakaabang din sa comment section? Paano kung may predator doon sa comment section? Di ang dami niyang pwedeng pamilian doon na picture ng bata na nakasmile. Di ba, men? Tsaka kahit sabihin mong inosente pa to eh, di ba? May risk pa rin.
sa publiko. Kaya kayo, no, medyo pag-ingatan nyo din yung mga ganyan. Mahirap na, 'di ba? Pwede, di ko na sinasabing okay, no? Pero swerte mo na kung picture lang ng anak mo yung ano, yung naabuso. Eh, nilalagay mo pa yung school, yung contact number, at yung pangalan. Eh, paano kung puntahan sa school yan? Halimbawa, natipuhan yung anak mo. Pinuntahan sa school dahil nilagay mo kung saan nag-aaral. Yari ka. Kawawa yung bata. Diba? Kaya ingat-ingat din pagdating sa mga ganyan. Next na issue, no? Ito, nagva-viral ngayon yung pagpunta ni Ivana Alawi doon sa burol nung rider na saksak. 'Di ba? May video 'yan eh. Ito oh. So, pinuntahan ni Ivana Alawi yung burol, no? Nagbigay siya ng tulong. Actually, may mga fake news na kumalat dito eh. Nabibigyan niya daw ng house and lot eh. Yung pamilya. Something like that, no? Pero ito yung pinaka-recent. Di umano daw, binigyan niya ng 2 million in cash daw. Ito, actress and social media star. Binigyan niya ng 2 million daw. Tapos yung parang lifetime support dun sa anak. Kasi nga, di ba, may special needs daw yung bata. Siyempre, dahil kabutihan nga naman yun, hindi ko kinokontra yung kabutihan, Kasi siyempre, malay mo, God's will na rin na maabutan ng tulong yung rider kasi kawawa naman. 'Di ba? Kaya lang siyempre, ang unang tanong, saan ba nanggaling saan nanggaling yung pinantulong? Andiyan na naman tayo eh. Kasi nakalagay dito, ang bait talaga ng Diyos si Ivana Alawi. Nagpunta dito, 2 million binigay na tulong. Sabi daw nung kapitbahay. At ito pa yung nakakatawa dito, the source, yung kapitbahay, quote-unquote, of the Norberte family in Barangay San Antonio, Quezon City said Ivana also pledged to provide lifetime support. Talagang yung kapitbahay daw, according to a family friend daw. Dito pa nga lang din ako naniniwala eh. Sila din lang ang nagpakalat niyan eh. Uusyusuhin pa ba? Pagka bigay ng pera, pupunta sa kapitbahay, hoy, binigyan kami ni Ivana. Or pwede, baka malay mo, nandun nakikiramay yung kapitbahay, nakita na binigay ni Ivana yung pera, yung cheque, or kung ano man yun. Diba? Pero hindi yun ang point eh. Magtataka ka lang kung bakit kumalat ito. Diba? Ako, speculations lang ito ha. Feeling ko para magkaroon siya ng defender doon sa doon sa pamimigay ng iPhone na galing casino. Feeling ko. Wait. May mag-argument diyan eh. Bungo, nauna yan kaysa mamigay siya ng iPhone. Kasi may nag-comment sa akin kanina eh. Naunang mamigay yan. Neto lang yung pamimigay niya ng iPhone, nauna na si Ivana doon. Sabi gano'n, hindi issue ang timeline doon.
Tandaan nyo, yung pamimigay ng 100 iPhone kasi, marketing yan eh. At sa marketing ako nagtatrabaho. Buwan pinaplano yan. Baka nga 6 months pinaplano yan kung paano i-execute yan eh. So dahil pinaplano yan, ang unang mangyayari dyan, kasi alam naman na siguro nila na galit ang mga tao sa sa nagpo-promote ng sugal. So ang nakikita ko dyan, ito speculations ko lang ha, nakikita ko dyan, planado lang lahat yan. Kailangan gumawa siya ng isang kabutihan para yung kabutihan na gagawin niya, dadami ang supporters niya dun eh. Madami ang, ay mabait talaga si Ivana, mabait talaga. Pag ganon, meron na siyang defender ngayon. Sa kanila ilalabas ngayon yung iPhone. Pamimigay ng iPhone. 'Di ba? Tingnan mo, ang dami nagtatanggol ngayon dun sa sa iPhone. Ang sinasabi, puro kayo bash. Nasa sa inyo naman yan kung susugal kayo eh. Buti ngayong tao nakatulong eh. Kayo, nakatulong na ba kayo? Kadalasan, maniwala kayo, yan ang laging tanggol ng mga niyan, ng mga supporter niyan. Veteran sa social media, syempre, milyonaryo, baka nga bilyonaryo yan si Ivana eh, hindi natin alam eh. Mag-hire yan ng mga ng mga magagaling sa marketing, lalo na yung client niya na Casino Plus. Marami rin pera yon. Mag-hire din niya ng ng nasa PR. Kaya yung mga ganito, kahit kahit isipin mo na, dahil just imagine hindi lang naman yan ang nabiktimang rider eh, marami pang iba eh. Nagkataon kasi na ito yung pinaka nag-viral. Kasi ito yung brutal eh, ito yung bigla na lang sinaksak, 'di ba? Nang wala man lang kaabog-abog na pagbabae, ginanon siya agad. Wala nang negotiations na, oy, hold up to, ibigay mo yung mo, yung pera mo. Wala nang ganun-ganun eh, di ba? Kaya yun yan. Feeling ko yun. Di ba? Kaya every time na tumutulong to ngayon si Ivana, hindi mo na alam kung may strings attached pa ba yun. Nakakadala din eh. Nung sinabi na na mamimigay ng 100 iPhone to, lahat na excite, 'di ba? Kahit ako din eh. Mag-ano ko diyan, magko-comment ako diyan. Tapos biglang malalaman mo meron palang link ng casino. Tapos sasabihin ng iba, ano lang naman eh, if-follow mo lang naman eh, ilalike mo lang naman eh. Para okay na yan, di ba? Ako pag nanalo ako, sabi ganun eh. Pag nanalo ako doon, ipaparapol ko rin sa channel ko. Yung iPhone. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, hahanap sila ng reason para kahit papaano hindi nyo siya madikdik sa pag-promote ng sugal. May mga tao na ika-counterbalance yan na, hindi, kayo ba tumutulong kayo? Puro kayo kontra. Kontra ka ng kontra. Ikaw tumulong ka na ba sa kapwa mo? Yun ang natin yan. Yun ang magiging, nilabas na ba yung video nito? Hindi pa yata, di ba? Eh, niya yan eh. Video niya yan eh. I-vlog niya yan eh. Ilalabas siguro ang video nito after yung sa casino, 'di ba? Pero pinauna na nila na ginawa na ni Ivana yan. Kaya tuloy instead na i-bash niya si Ivana, hindi, tumulong naman pala. Okay lang, tumulong naman. Kayo, nakatulong na kayo. Ganyan na ganyan yung naranasan namin kay Tito Norms nung 2020. Diba? Every time na may puputok na issue kay Tito Norms, ang sasabihin ng defender niya, nakatulong na ba kayo? Tumulong ka muna.
Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.